Panahon, mga mangangaral na walang iniisip kundi kapakanan pansarili, hindi yung kaligtasan ng kapwa. Ang iniisip yung kanilang pagkakakwartahan. Ayon. Paano mong makikilala sa gitna ng mga nagsasabing sila'y kay Kristo, sila'y sa Diyos, manluloko, nagmimilagro? Paano mong makikilala yung mangangaral naman na sa Diyos? Ayan. Yan po ang ating ipagpapatuloy sa susunod nating pagtatanghal. Okay po mga kaibigan, gaya nga po sa aking sinabi sa nakaraang video na ating pinalabas, gusto ko pong ipagpatuloy po natin tuklasin yung mga mangangaral ng Diyos kung paano natin malaman ang tunay na mangangaral ng Diyos, mga kapatid, dito po sa silanganan. So meron pong naiwan na paksa, iniwan po ng ating kapatid na Eli sa atin sa nakaraang video na atin pong tuklasin yung mga mangangaral kung ito po'y sa Diyos o hindi. At isa na po dyan, si kapatid na Eli na atin ding tuklasin. Baka isa rin siya sa mga bulaang propeta, mga kaibigan. So, lahat ay pakinggan po natin. Gaya nga sinabi doon po sa Ecclesiastes na kunin mo yung iba at kunin mo din yung iba. And then, pagkumparahin mo, tignan mo kung ano yung mas maganda, ano yung mas mabuti, ano yung mas tama, para mapagkumpara mo at malaman mo kung ano yung dapat sundin at alam mo yung dapat iwasan, mga kaibigan, gaya nga sa ating napag-aralan sa nakaraan. So, sa araw na ito, gusto ko pong ituloy po natin, alamin po natin yung mga bagay na dapat natin sundin tungkol po sa pananampalataya, sapagkat napakahalaga po, mga kaibigan, kasi nandito na po tayo sa mga huling panahon, huling araw, ika nga ng iba, mga kaibigan. Pero ang masasabi ko, malayo pa man maganap yung sinasabi ng Biblia ng kawakasan, sapagkat kung sinusundan po natin ang Biblia, may 1,000 taon pa bago mawasak ang mundo. Pero yung buhay natin, yun po talaga ang malapit na. Lalo kapag ikaw po ay may edad na, ibig sabihin, malapit ka na sa kabaong, malapit na tayo sa kabaong. So marapat lamang po na atin pong bigyan ng oras, pagkakataon, panahon, ilaan natin ang natitira nating buhay para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag yung puro panlupa, huwag yung puro kayamanan, kung ano pa man, mga kapatid. Ito po ay pag-aaral tungkol po sa kaligtasan. At kung ano po yung nalalaman natin tungkol po sa kaligtasan, karapatan po natin o kailangan po nating ibahagi din sa mga nangangailangan ng kaligtasan din. So, para hindi na po tayo magtagal, mga kaibigan, narito na po ang video. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon ngayong oras na ito, mga kapatid, mga kababayan, at lahat ng mga taga-subaybay ng palatuntunang ito ang dating daan. Muli po sa tulong ng Diyos, tayo'y naririto at umaasa kami na sa susunod na isang oras ay makapiling kayo sa isang malayang pag-aaral ng Biblia para sa kapakinabangan ng ating mga pagkatao sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ngayong oras na ito, patuloy po tayo sa ating ginagawang krusada ng pagbubunyag ng iba't ibang mga katiwalian sa pananampalataya. Nakita natin noong nagdaang linggo ang malaking pagkakamali ng mga nagsasabing magra-rapture daw noong Oktubre 9 at yun namang isa'y Oktubre 28. Yan naglumabas po sa pangyayari at sa pamamagitan ng Biblia na yung mga taong yung mga bulaan, mga sinungaling, mga mangangaral na panggagalingan ng pagkaligaw kung hindi tayo ganap na mabibigyan ng karapatang o karapat-dapat na impormasyon sa mga salita ng Diyos sa Biblia. Kaya ngayon pong oras na ito, mga kababayan, ay minagaling naming sa tulong ng Diyos ay ipaglingkod sa inyo muli
ang isang paksa ng pag-aaral na may kinalaman sa mga nagaganap na ito sa ating panahon. Alam nyo, kung ating iisipin, isa lang naman ang ugat niyan, lahat na yan eh. Yang hula-hulang mali, yang pag-aaral ng pangangaral na mali, pagbibigay ng maling pag-asa sa mga tao, malaking perwisyo sa sosyedad yan. Alam niyo sa Korea, napakaraming nagbenta ng ari-arian. At pagkatapos nagsasayawan doon at dadating na ang Panginoon Kristo eh. Sa ganap ikang alas 11, dadating na. De sayawan ng sayawan, wala na silang pakialam sa mundo. Pati mga inhinyero, pati mga arkitekto, pati mga doktor, sayawan ng sayawan doon. Miski rito sa may, LDP building ba yon? Dito sa may Quezon City. Yung mga nakumbirti nilang mga Pilipino. Ngayon, meron ding mga kababayan tayo na nagbenta raw nung kanilang pag-aari dahil nga naniwala silang yung rapture ay noong 28 at noong 9. Sabagay, hindi na po bago yan sa mga born again daw sila eh. Bakit? Noong 1988 meron ding grupo ng born again na nagsabing March 1988 daw ang rapture. Pare-parehong napatunayang mali ang mga bagay na yan. Ngayon, iisa po ang pinanggagalingan niyan, mga kababayan. Yang pagkakaligaw, yang pagkakaturo ng mali sa mga tao, ang pinanggagalingan niyan ang ugate yung mga ngaral. At yan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus dito sa Mateo. Pakinggan nyo't gusto kong basahin sandali itong talatang. Alam na ninyo ang talatang ito. Sasariwain lang natin sa pagtuturo ng kasulatan. Ganito ang sinasabi. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Hindi naman natin pala masisisi si Kristo eh. May pauna siya eh. Mag-ingat ang wika kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Bakit? Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Kita nyo? Kaya kung kayo aanib sa relihiyon, mga kapatid, mag-iingat kayo. Mga kababayan, bago nyo tanggapin ang isang samahan o ang isang mangaral, ingat muna, suriin nyo muna. Bakit ko sinasabi ito? Kasi may babala si Kristo. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan. At ito'y totoo. Bagaman maraming mga propeta sinasabi ang mga tao na popular daw silang mga propeta, kagaya ni Baha'u'llah nung Baha'i Faith. Kagaya ni Zoroaster ng relihiyong Zoroastrianism. Kagaya ng iba't ibang mga kinilalang tao sa relihiyon. Ang totoo yung sinabi ni Kristo. Sa mga huling panahon, marami ang magsisiparito. Sa pangalan ni Zoroaster? Hindi. Sa pangalan ni Buddha? Hindi. Maraming magsisiparito sa aking pangalan, ang sabi ni Kristo. Kaya hindi ba ang katuparan ngayon yung nagkalat na yung mga born again daw sila? Mga matik-matik? Di ba? Ang lahat na yan, ang daladala, hindi pangalan ni Buddha, kundi pangalan ni Kristo. Katuparan nung sinabi ni Kristo, marami ang magsisiparito sa aking pangalan at magsasabi na ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Kaya sa panahong ito, mas marami ang ligaw kaysa sa totoo. Mas marami ang naililigaw kaysa sa naitutunsun sa tamang landas ng katwiran. Yan ang senaryo sa ating panahon. Ba't hindi mo sasabihin marami naililigaw? Biro mo. May daladalang panyo. Mahalaga yung kayang panyo. Yung isa naman, walang panyo. Yun, saan mo pinagkuha yun? Asa sa Biblia yun? Wala yun eh.
Kaya sabi ko, ligaw na ligaw, sasayawan eh. Oh? Sasayawan. Samantalang sa Biblia, doon sa panahong Kristiyano, wala namang mababasang yung mga Kristiyano yung nagsayawat ng rock and roll pa eh. Wala nun eh. O, wala nun. Saan kayo makakakita sa Biblia? Mga Kristiyano nag-rock and roll. Ha? At may combo. Ha? Pagkatapos ay kalahating oras, puro awit at yung salita ng Diyos ay 15 minutos na lang kung pag-aralan. Kaya ngayong umaga o ngayong hapon o ngayong kahit anong oras ninyo marinig, kahit marinig nyo ng gabi ang palabas na ito, aalamin po natin sa Biblia, mga kababayan, paano natin makikilala yung talagang mangangaral ng Diyos? Paano po natin siya madidiwaan? Aalamin natin sa Biblia, mga kapatid, para huwag tayong madaya. Aalamin natin ng mga pamantayan ng Diyos na nagpapakilala sa atin kung ang mangangaral ay sa Diyos o kung ang mangangaral ay hindi sa Diyos. Ngayon, para ito'y magliwanag sa atin, umpisahan natin ang pagsisiyasat sa pamamagitan ng paglagay natin sa isang kalagayang tayo'y para tayo inosente, walang alam. Tatanong tayo sa Diyos, sasagutan Diyos. Yung isinagot ng Diyos, yun ang tama, yun ang totoo, yun ang atin tatanggapin. Umpisahan natin ang pagtatanong sa Diyos. Panginoon, may paraan ba para makita namin yung mangangaral na sa Diyos? Baka naman wala na kaming pag-asang makakita ng sa Diyos dahil puro sa Diyos na lahat ito eh. Wala naman tumindig na hindi sa Diyos. Sabi ni Joseph Smith, noong 1820, ako ang sugo ng Diyos. Dahil kinausap ako ng Diyos doon sa gitna ng kakahuyan at tinanong ko siya, ang sabi ni Joseph Smith, I ask the personage that is before me, who of this religion I am going to join. But he answered to me and said, you shall join none of them, because all of them are abomination in my sight. Ayun. Yun ang sabi ng Diyos kay Joseph Smith. Wala kayo kang aaniban dyan, dahil lahat kayo mga mali. Kaya ang sabi ng Diyos, I have a work for you to do. Ayun. Pupunta ka dun sa bundok ng Kumora. May makikita ka ron ng mga gintong papel. Ha? Ano matawag doon? Sa golden plates. At may mga nakasulat doon na characters na kung tawagin ni Joseph Smith and Company, a Reformed Egyptian. Itatranslate mo yon at bandang huli yun ang magiging Book of Mormons. At ikaw ay magtatayo, ang itatayo mo ay ang Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints sa shortcut Mormons. Ayun. Then, 1820, sinugo ng Diyos si Joseph Smith. Ngayon, ipinanganak naman si Mr. Manalo. Noon ding mga panahon 18, wala pang 19 noon 18 pa lang Ngayon, noong 1913, lumitaw ngayon si Ginoong Manalo na siya naman ang sugo ng Diyos. Kaya magkakompetensya na ho sila ni Joseph Smith. Teka muna, may nakalimutan tayo. Doon pala sa Amerika, nag-aagawan na pala noon sa panahon na yun si Joseph Smith at saka si Charles Taze Russell ng Saksi ni Jehovah. Sabi naman ni Russell, siya raw ang sinugo ng Diyos para ipangaral sa buong mundo ang pangalan ng Diyos at ang pangalang yan ay Jehovah. Wala nang iba. Ayan. Kaya alam nyo, agawan na agawan yan Ngayon tayo hindi makikipag-agawan, mga kababayan. Ang layon ko, kaya ko binubuksan ng pag-aaral na ito sa inyo para mabigyan tayo ng isang pananaw na magmumula sa Diyos. Kung kikilala tayo sa mangangaral, talaga kayang ito dapat kong kilalanin. Ang mangangaral na ito kaya ay sa Diyos. Ang tanongin natin ng Diyos, meron bang paraan, Panginoon, para makilala namin yung sa Diyos na mangangaral? O baka walang sa Diyos? Baka puro naman sa Diyos, kagaya nung iba. Sabi kasi nung iba, pareho lang sa Diyos yan. Kumbaga ka sa parang Christmas tree yan. Sa baba malaki, iba-ibang puntos. Pagdating ka sa dulo, isang point, andun ka ang Diyos. Kaya lahat yan, papunta sa Diyos.
Kung bagay ka, pupunta ka sa Maynila, dumaan ka sa MacArthur Highway, dumaan ka sa Super Highway, dumaan ka sa International Highway, aba, makakarating ka ng Maynila. Ganun ang paniwala na iba, puro raw sa Diyos yan. Ngayon, pare-pareho lang naman ka, ang Diyos na ating sinasamba, sabi naman nung iba. Ako naman, hindi ako makapaniwala ron, pagpauman ninyo. Kung hindi ako makapaniwalang, pare-pareho ang ating Diyos at pare-pareho tayo papunta sa Diyos. Bakit? Tingnan ninyo, bibigyan kayo halimbawa. Tanungin mo sa Badista, kayo ho, ba't ho kayo hindi kumakain ng baboy kaya sarap-sarap ng lechon ni Ando? Ha? Aba, bawal ng Diyos ang baboy. Karumal-dumal nga. Ayun ang sagot ng Sabadista. Sa mga kapatid, yung Diyos ng Sabadista, bawal ang baboy doon. Ayan. Punta ka ngayon sa Katoliko. O, kapatid na Katoliko, ba't naman ikaw? Yung sa Badista ayaw kumain ng baboy, ikaw naman puro baboy ang ulam mo, araw-araw. Bakit masama ba baboy? Sabi nyo sa Badista, masama. Hindi ka, walang bawal sa Diyos. Sabi ng Diyos, lahat ng makakain, kainin. Iba naman ang Diyos ng Katoliko. Dahil yung Diyos ng Katoliko, lahat ng pwedeng kanin, kakanin mo. O, kaya nga pati bayawak di ba? Oh. Subukan mo nga sa Sabadista kung kainin yung bubuli. Pwede ba yun? Sa Sabadista, karumal-dumal yan. Kaya doon lang sa punto na yun, magkaiba yung Diyos ng Sabadista at saka ng Katoliko. Eto pa isa. Tanungin mo doon sa isa, ano bang araw ang pagsamba? Sabado ika. Yan, Sabado ang pinabanal ng Diyos. Ang Diyos ang may utos na Sabado pagsamba. Punta ka sa Iglesia ni Cristo. Ano ba araw pagsamba? Huwebes at saka Linggo. Hindi mo ba pwede Sabado? Hindi ka. Ang utos ng Diyos ay Linggo. Saka Huwebes. Yun naman ay kang Huwebes, napagkaisahan namin yun. Ang tanong ko sa inyo, tanong ko, pareho ba ngayon ang Diyos ng Iglesia ni Cristo at ang Diyos ng Sabadista? Hindi. Bakit? Yung Diyos ng Sabadista, bawal ang baboy, bawal ang talangka, bawal ang alimango, walang kaliskis, bawal ang alamang. Maraming bawal. Pero yung Diyos naman ng Katoliko, walang bawal. Wala, basta makakain. Kakainin mo. Ganon din ang Iglesia ni Cristo. Iba naman ang Diyos ng mga charismatic. Bakit? Bawal ng Diyos magsigarilyo. Sabi ng mga charismatic. Sabi naman ng Iglesia ni Ginoong Manalo, aba, hindi bawal ang sigarilyo? Walang nababasa sa Biblia, bawal ang magsigarilyo. Basahin mo nga, kaya may bawal sigarilyo. Naisip ko tuloy, wala ring mababasa sa Biblia, bawal ang magsyabu. Baka kaya libre rin ang syabu sa kanila. Dahil walang mababasa, bawal ang syabu. Dahil wala yung syabu sa Biblia, wala yun. Ganun ang katwiran na iba. Kaya dyan, makikita nyo, mga kababayan, hindi totoo, pare-pareho Diyos natin Hindi totoo. At hindi totoo, papunta tayo lahat sa Diyos. Ngayon, alin ang totoo? Panginoon Diyos, gusto naming makakita ng mga ngaral na totoo. Ng mga ngaral na kagaya ng mga apostol. Kagaya ng mga propetang si Jeremias, si Isaiah, si Habakuk, lahat ng mga propetang dakilang mga ngaral ng Diyos na hindi nagsisinungaling sa tao, sa katotohanan. Gusto naming makakita. Panahon namin panahon ng mga manluloko. Ito pong panahon natin panahon ng mga panggagancho, panahon ng mga pagliligaw ayon sa Biblia, panahon mapanganib. May pag-asa pa ho ba kami makakita ng mga ngaral na sa Diyos? Ano ang sagot ng Diyos? Pakinggan nyo sa isang talata ng unang Juan, sa Kapitulo 4, versikulo 1, ganito ang ating mababasa. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Sino po ang nagsasabi ng talatang ito? Ang nagsasabi ang alagad na si San Juan. Ang kausap ang mga kapatid sa loob ng katotohanan. Ang sabi ni San Juan, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan.
Ang tanong natin, Diyos, may pag-asa pa po ba kaming makakita ng tama, ng totoong mangangaral, hindi plastic, hindi manluloko? Ang sagot, mga minamahal. Sabi niya, huwag kayong magsisipaniwala sa bawat espiritu. Masama yung paniwalain. Masama yun. Sabi sa Biblia, mga minamahal, ito'y admonition na nanggagaling sa isang nagmamahal na mangangaral ng Diyos na si Juan. Ang sabi ni Juan, mga minamahal, huwag kayong magsisipaniwala sa bawat espiritu. Kundi, inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos. May pag-asa pala naman tayo makakita na sa Diyos eh. Meron ba? Meron. Sabi subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Bakit? Sapagkat meron pala naman dahil eh. Kaya tayo susubok eh. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Kaya hindi basta dampot ka lang ng dampot. Bakit? Maraming lumitaw eh. Kung ang madampot mo yung bulaan, kawawa ka. Kaya ka pinasusubok. Ha? Pinaglilibot ka. Kagaya nung ginawa ko nung araw. Nakinig ako sa saksi ni Jehovah. Nakinig ako sa pare. Kaibigan ko pa nga si Padre Reyes doon sa Film Life Parish Church nung araw. Tapos, nakinig ako sa Iglesia ni Cristo. Nagbasa ako ng iba't ibang libro ng relihiyon. Bago ako nagdesisyong sasama sa samahang ito, kumbaga sa kawikaan Tagalog nagsunog muna ako ng kilay. Kaya ako naman sinabi kawikaan Tagalog, hindi pwede sa English yon. Kasi yung araw, tinanong ko yung lola ko, Lola, bakit ba ako nagsusunog ng kilay? Bakit ba kailangan mo para ka matuto, susunugin mo pa kilay mo? Hindi, kaganito kayo apo. Nung araw dito sa ating bansa, walang ilaw kundi yung kingke. Yung sa Kapampangan paritan. Sa Tagalog gasera yata ang tawag doon. Na maliit na ilaw na kukuti-kutitap sa gabi. Pag ikaw nag-aaral nung kailangan idikit mo yung binabasa mo doon sa ilaw at pati ikaw didikit. Kaya kung minsan sa kadidikit mo, hindi mo napapansin, sa kababasa mo, sunog na pala yung kilay mo. Ayon. Ganun pala kahulugan nung nagsusunog ng kilay. Ngayon, bakit kailangang magsunog ka ng kilay sa pag-aaral sa relihiyon? Kung yung nag-aaral ng abugasya, nagsusunog ng kilay, kung minsan pagka mahaba ang balbas at bigoti, pati bigoti at balbas nasusunog, para lang matuto ng pagkaabugasya, lalo naman sa relihiyon. Lahat ng pwedeng sunugin, sunugin natin para lang tayo matuto ng relihiyon. Bakit? Sabi ng Biblia, huwag kayong magsisipaniwala sa bawat espiritu, kundi ninyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Maraming mga sinungaling ngayon. Bakit hindi sinungaling? Tinan ninyo kung di sinungaling. Biro mo, Trinitarian ka. Yung isa naman oneness. Pinababayaan mo sumamba yung oneness dun sa Trinitarian, at yun naman Trinitarian, pinababayaan sumamba yung membro niya sa oneness. Di kumbaga sa babae, nagpapalitan kayo niya ng asawa at nagkaapirang kayo niyan. Bakit? Sabi, kung talagang yun mali, hindi ka dapat makisama ron. Tama? Kung yun hindi tama, hindi ka dapat magkaroon ng bahagi ron. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng 2 Korinto, kaya kayo nakakahalata. Pinamimigay kayo ng pastor nyo. Pwede rin kayo makinig doon. Kaya lang, yung abuloy nyo, yun lang ang huwag niya ipamimigay. Dito nyo ikaibibigay sa Mother Church. Halatang halata, ang motibo sa lapi. Pakinggan nyo. Sabi ni San Pablo, sa 2 Korinto 6:14, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga hindi nagsisisampalataya. Bawal o hindi? Ulitin ko. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Sapagkat
Anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan? O anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? O anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa mga di sumasampalataya? Kita nyo, bawal ng Diyos yun. Na yung mali, sasamahan mo. Etong mga pastor ngayon, pwede kayong mag-apiran. Pwedeng sumambaron. Yung sinasabi nilang, ecumenism, na pwede kang dumalo ron, mali ang pananampalataya nun, sabi nung pastor mo, sabi naman nung iba, yun naman ang mali, sabi naman nung isa yun ang mali, ba't kayo nagpapalitan ng ganon? Mali yun. Kung tama, tama lang. Bakit ganon? Kasi hindi naman mahal yung miyembro nila. Ang mahal lang sa miyembro nila ay pera. Kaya ang sabi, pwede kayong dumalo sa other Christian groups, pero mga kapatid, yung abulo nyo, love opening, dito sa atin nyo ibibigay. Di halatang halata. Makita nyo, natatawa yung mga charismatic na dating charismatic. Alam na alam nila. Si kapatid na Navarro, close up mo nga, charismatic yan alam na alam niya yung stroke ng mga pinanggalingan nila Ayan, si kapatid na Navarro, na isang biktima niyang mga matik-matik na yan. Ano ibig ko sabihin sa inyo mga kapatid? Kaya sabi ng San Juan, huwag kayong maniniwala sa bawat espiritu. Subukin nyo mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Bakit? Maraming lumitaw na mga... May singit ko lang mga kaibigan, yung sinasabi ng kapatid na Eli ay yung tinatawag ng iba na interfaith fellowship, yung iba-ibang denominasyon. Meron kasi yan sa mga born again. Yung interfaith fellowship, andyan po yung iba-ibang mga sekta. So, totoo po yun mga kapatid, no? Tama po yung sinasabi ng kapatid na Eli. Mga bulaang propeta sa sanlibutan. Marami manluloko ngayon. Maraming bulaan, maraming sinungaling. Ililigaw ang konti. Ilan na ililigaw? Ililigaw ang marami. Kaya yung marami ngayon, tiyak na tiyak ko mga kapatid. O sige, gusto nyo, tawagin nyo lahat ng pastor na yun Patutunayan ko, ang ligaw mas marami kaysa sa hindi. Kaya para wag maligaw ang marami, ito naman ngayon ang palatuntunang ang dating daan. Sa aming krusada, na ipahayag sa tao, maging well-informed ang tao tungkol sa pasikot-sikot ng mga pananampalataya sa ating panahon sa pamamagitan ng kasulatan. Kaya alamin natin, meron ba tayong pagkakataong makakita ng totoo? Sabi ng Diyos, subukin nyo lahat ng bagay. Sabi niya, huwag kayong magsisipaniwala sa bawat espiritu. Subukin ninyong mga espiritu kung sila'y sa Diyos. O meron sa Diyos. Meron sa Diyos. Kaya lang, yung mga sa Diyos na yon, nasa gitna ng maraming mga bulaang propeta. Mas marami yung bulaan. Mas marami manluloko. Mas marami yung manliligaw. Mas marami yung manghuhut-hut. Mas marami ang mga plastic, mga mapagpaimbabaw na kagaya ng mga eskribas at pariseo nung araw. Mas marami yon. Kaya pag hindi ka mag-iingat, malamang-lamang ang mapuntahan mo, yon. Yung iglesia ng mga plastic na umiiyak na wala naman luha. Mga kapatid, para nakakain ng kamyas na walang asin, kaya asim-asim ng pagmumukha wala namang luha. Yon ang naituro niyang mga pastor na yan na mga pag-aartista sa kanilang mga miyembro. Ako po'y pinagpala ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Ano ang pagpapala sa akin? Dati akong sa bungiro, lasinggo, babairo. Ngayon mabait na ako. Mabait na raw siya. Halinga. Kaya ikatotoo itong amin. Dahil ako'y pinagaling ng Diyos. Ang tanong ko sa'yo, pinagaling ka ba o hindi ka gumaling? Kasi nasa Biblia, sabi ni Kristo dun sa babae, Thou art made whole. Pinagaling ka. Kumbaga, kung talagang kukunin mo ang essence ng salita, Thou art made whole. Kumbaga, binuo ka uli. Nag-undergo ka ng renovation. You are made whole. Ngayon gumaling yung hika. Pero, manluluko rin. Naalis yung sakit ng ulo. May bunin naman. Nang sabihin ni Kristo dun sa babae,
pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Walang masama ron. Magaling na lahat yung buong pagkatao nun. Pati puso, pati isip, pati underarm alarm. Tanggal na lahat yan. Mga eri, gumaling daw yung hika niya, may buni naman siya. Pero sumasampalataya pa rin. Kasi nga ho'y biktima ng panluloko ng mga taong masasama. Kaya tayo nag-aaral, alamin natin. Maraming mga mangaral ngayon, pero ang sabi ng Biblia, yung marami, manluloko. Maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Subukin ninyo kung alin ang sa Diyos. Merong sa Diyos, pero mas marami yung hindi sa Diyos. Ang tanong natin ngayon sa Diyos, paano namin malalaman? Mas marami yung hindi sa Diyos. Paano namin malalaman yung sa Diyos? Ang sabi, subukin ninyo ang mga espiritu. Ayon. Yung aral, yung espiritu, yung katwirang daladala, susubukin mo para malaman mo yung sa Diyos. Bakit? Sapagkat kung hindi mo susubukin, at ikaw tatango na lang ng tatango. Amen. Kaya bago kayo aamin, bago kayo papalakpak, iisipin nyo kung yung sinasang-ayunan ninyo ay nasa Biblia pa, pamumusong na sa Diyos. Sapagkat yung ministro ay nag-umpisa ng pamumusong. Umamen ka! Paulo kayo pusong ayon sa Biblia. Pakinggan nyo, sa isang talata ng Kawikaan, ganito ang sinasabi sa 29, mga kababayan, sa versikulo 12. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Kita mo, maiiwasan mo ba yon? Pagka ang puno nakikinig sa kabulaanan, ang puno naniniwala sa kasinungalingan, lahat niyang lingkod na susunod sa kanya, pawang masasama. Sino may sabi nun? Hindi ako. Hindi ko kayo hinahatulan. Kaya lang pag napatunayang yung puno mo'y kasinungalingan ang sinasabi, umaamin ka, pareho na kayo ng puno mo. Nadadamay ka sa puno. Doon natutupad yung sinabi ni Kristo sa Mateo, Kapitulo 15, versikulo 14. Pakinggan nyo, mga kababayan. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Yun ang malagim na sasapitin ng tao. Biro mo, bulag yung pastor mo. Bulag ka rin. Kahit ano sabihin niya, amen ka ng amen. Kaya sabi ni Kristo, pag bulag ang umaakay, bulag ang inaakay, kapwa sila mahulog sa hukay. Halika rito, kapatid. Kanan. Amen. Kapatid, diretso. Amen. Diretso, kapatid. Amen. Hukay na pala yun ganun ang ginagawa ngayon sa atin ng mga pastor Inuuto tayo Alam nyo, maraming nauuto ngayon, mga kababayan, lumalabas uto-uto. Bakit? Mga kapatid, taas ang kamay. Taas naman. Sumayo tayo. I got a Christian spirit down in... Sasayaw ka naman. Upo, mga kapatid. Upo ka naman. Luhod, mga kapatid. Luluhod ka naman. Tumawa nga kayo? Tawa na naman. Kayo ba, mga masasaya ba kayo? Oo. May mga pera ba kayo? Oo. Pinagpala kami ng Panginoon. Pinagpala tayo. Tayong lahat mayayaman. Oo. Wala po ba yung isa? Aba, hindi naman gano'n. Mag-isip kayo bago kayo. Kababayan ko, mga kababayan ko Pilipino, matagal na tayong ginawang object of ridicule niyang mga manlulokong mangaral. Matagal na tayong ginawang mga parang payaso na kung gusto tayong sunod naman tayo. Gusto tayong wisikan, wiwisikan tayo, pwede. Gusto tayong pabangunin, pababangunin tayo. Gusto tayong paupuin, paupuin tayo. Huwag ganon. Huwag kayong basta-basta susunod na susunod. Aalamin muna natin kung nasa Biblia. Sapagkat kawa-awa tayo.
Pagka bulag ang umaakay, bulag ang inaakay, kapwa mahulog sa hukay. Pag hiningi yung ikapo, bibigay ka naman. Humingi ng labo o piring, bibigay ka naman. Humingi ng pambayad sa kuryente, bibigay ka naman. Humingi ng pampatrikola ng anak, bibigay ka naman. Lahat na lang ay hinihingi sa'yo, bigay ka ng bigay. Hindi masama yang magbigay kung ang pagbibigay mo'y kasang-ayon ng kasulatan. Pero baka ginagawa ka lang palabigasan ng pastor mo. Wala naman kasi sa Biblia yung mid-year anniversary. Meron ba nun? Na mga kapatid, anibersaryo ng pagkatatag ng ating iglesia sa 27 ng Hulyo ay 20 taon na ang ating iglesia. Kaya meron tayong isang malaking pagtitipon at doon ay mag-aabuloy tayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Saka nakakita sa Biblia, pag may anniversary, may abulo yan. Meron ba nun? O sige, kahit isang sitas lang, pakita mo. Ako naman, pag may sitas, amen. Yuko ang ulo ko pag may sitas. Pagka wala, inimbento lang ng pastor. Saan mo ako mababasa yung hinihingin yung abulo yan ng Huwebes sa Biblia? Sabi ko doon sa pastor na Iglesia ni Cristo, wala sa Biblia yun. Napagkaisahan namin yun. Bakit kami nagkaisa? Meron kang utos ng Diyos na magkaisa kami. Binasa. Babasahin ko rin. Eto, sabi. Yun daw abulo ng Huwebes, napagkaisahan daw nila, sabi ng pastor na Iglesia ni Cristo. Saan kumukay ng batayan? Binasa ito. Babasahin ko. Katotohanan muling sinasabi ko sa inyo, kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa, ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Ayan. Sabi ni Kristo, kung pagkasunduan ng dalawa sa lupa, ang tungkol sa anumang bagay na hihingin, gagawin ni ng Ama sa langit. Kaya kami nagkasundo na hihingi kami ng abuloy pag Huwebes. O ano masama yan? Sabi ko, ang tanong ko sa iyo, kapatid, kasagot-sagot mo naman sa akin yung ministro doon sa liko, huwag mo ako tawagin kapatid. Hindi ka tayo magkapatid. O sige, payag na ako. Ang tanong ko ako sa iyo, kaaway. Yung sinabi ni Kristo na kung pagkasundoan ng dalawa o tatlo sa inyo sa lupa, ang tungkol sa anumang bagay na hihingin, gagawin ng Ama sa langit. Kanino hihingin? Kanino hihingin? Magkakasundo yung mga mangangaral na hihingi. Kanino hihingin? Hindi ligaw yung tao. Hihingin, hiningi sa tao. Basahin nga natin kung kanino hihingin. Basa. Muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa, ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Kanino hihingin yung pagkakasunduan? Hihingin sa Ama. Ang ginawa ng Iglesia ni Cristo, hiningi sa miyembro yung abulo ng Huwebes. Ligaw ba o hindi? Ligaw. Maling pakahulugan. Ang tinutukoy ni Kristo, pagkakasunduan ng dalawa, tatlo na hihingin sa Ama. Alin ba yung hihingin? Yung patawad sa kasalanan, yun ang hihingin. Katunayan, tuloy natin. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. Nang magkagay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang kong magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya aking patatawarin. Hanggang sa makapito, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa inyong hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong pito. Ang tema ng pag-uusap dito, yung pagpapatawad sa kasalanan. Kaya kung pagkasunduan ng dalawa, tatlo, ang hihingin sa Ama, ang isa ron yung pagpapatawad sa kasalanan. Sa Ama hihingin, ipagkakalubi ka ng Ama sa langit. Ang katunayan yan, pakinggan nyo, sa unang Juan, ganito ating mababasa. Sa Kapitulo 5 at versikulo 16, at kung makita ng sinuman ang kanyang kapatid na nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay,
ay idalangin siya at bibigyan ng Diyos ng buhay na ukol sa nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingan sa kanya ating hinihingi. Ayun. Ang tinutukoy na ihihingi mo sa Ama, yung patawad ng kasalanan ng kapatid, yung pabor sa kapatid. Nung pakahulugan na ng Iglesia ni Cristo, hihingin sa Ama, ang ginawa, hiningi sa miyembro, abulo yan ng Webes. O paano ngayon yun? Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinabi ng Biblia. Mag-iingat kayo. Sa bawat espiritu, huwag kayo maniniwala. Subukin ninyong mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilita ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. O edi meron palang sa Diyos. Paano mo malalaman yun sa Diyos? Malalaman mo ba yun sa bunganga ng mga ngaral? Kahit sino tumayo riyan, siya raw sa Diyos Tanungin natin ang Diyos. Panginoon namin Diyos, sabi mo maraming bulaan, pero meron ding sa Diyos. Paano namin makikilala yun sa Diyos? Pakinggan niyo. Sa isang talata ng ikalawang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 18, ganito ang pahayag ng apostol na si San Pablo. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Ano ang sabi ng Biblia? Hindi subok yung nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Hindi pwedeng kung sinabi niya, man of God, maniwala ka na agad. Hindi subok yon na ipinakikilala yung sarili niya. Hindi subok ng nagtatagubilin sa kanyang sarili. Sino yung subok? Yung ipinagtatagubilin ng Panginoon. Kaya, yung tagubilin ng Diyos, yung rekomendado ng Diyos, yon ang subok. Hindi yung inirirekomenda ng kanya sarili. Maniwala kayo sa akin, ako yung man of God. Maniwala kayo, ako yung sugo ng Diyos. Sabi ni Manalo, ako ang ibong mandalagit. Ako ang anghel sa sikatan ng araw. Ako. Agawan sila ng agawan doon. Ganun ba? Ang paniniwalaan natin, yung ipinagtatagubili ng Diyos. Ang tanong, Diyos, ano ba yung subok na ipinagtatagubilin mo? Paano ba makikilala yung subok na ikaw ang nagtatagubilin? Basa, ikalawang Timoteo 2:15, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Ayun ang subok. Gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Kung gumamit ng Biblia, matuwid. Hindi paggamit na baluktot. Nakabasa ka. Ang nananalangin, itaas ang kamay. Anong ginawa mo? Iinagay mo yung kamay mo. Matuwid ba paggamit mo? Hindi. Ang nakalagay, iunat ang kamay. Ginawa mo naman, hindi mo inunat, nagwawagayway ka. May dala pang panyo. Saan nakita yon? Ang sabi sa Biblia, iunat ang kamay na banal. Ang ginawa mo naman, iwinagwagayway mo. Mali yun Ang sabi, pagsikapan mo, humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Kaya yung paggamit, doon tayo magiging curious. Kaya aalamin natin sa Biblia, paano kung gamitin ito? Yung subok na mangangaral, kung gumamit, matuwid. Ginamit ito ni Joseph Smith. Ginamit ito ni Ginoong Manalo. Ginamit ni Charles Taze Russell ng Saksi ni Jehovah. Ginamit ni Ellen G. White ang Biblia ng Sabadista. Ginamit din ito ng mga paring Katoliko. Lahat ng mga ngaral gumagamit nito. Aalamin natin, sino ang gumagamit nito ng matuwid na paraan ng paggamit. Alamin natin nga. Gusto nyo, umpisahan natin? Sa susunod po natin pagtatanghal, umpisahan natin ang Mormons. Ginamit kaya ni Joseph Smith
ang Biblia, ang matuwid na paraan ng paggamit ng Biblia, ng kasalita ng katotohanan. Kasi yun ang subok sa Diyos eh. Kung ginagamit na matuwid ang salita ng katotohanan. Umpisahan natin sa Mormons. Ito po'y kahilingan ng ating mga regular listeners. Magabang kayo, magmumula sa susunod na Lunes, atin pong pag-aaralan ang mga kabalakyutan ng Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints o Mormons na itinayo ni Joseph Smith. Pagkatapos, pagsusunod-sunurin natin yung iba't ibang mga ngaral na yan para tayo makasang-ayon sa Biblia na ang utos ng Biblia, subukin ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos. Wala tayong layong masama, ang layo natin sumunod sa Diyos na subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Aalamin natin sa pagtuturo ng kasulatan. So ayan po mga kaibigan, nag-iwan na naman po ng kapatid na Eli ng isang paksa upang atin pong ituloy-tuloy ang ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. So nakita po natin yung mga bagay na gawin natin upang makita natin kung ano po yung tamang pagkilala doon po sa isinugo o doon po sa mangangaral kung ito'y sa Diyos mga kaibigan. So ang susunod po natin alamin sino po yung tamang mangangaral na ginagamit ang Biblia sa tamang paraan. Kasi lahat naman ng mangangaral, hindi naman po lingid sa atin mga kaibigan na lahat po ay Biblia ang ginagamit. No? Lalong-lalo sa bansang Pilipinas mga kaibigan. Yung mga Buddha, sila lang naman ang iba. Yung mga Muslim, yung mga Sintuista, sila lang naman ang iba ang kanilang libro. No? Pero ang karamihan dito sa bansang Pilipinas ay talagang Biblia na galing po sa Israel o sa Diyos ng Israel. Pero ganun pa man, kahit iisa lamang po ang Biblia na ating ginagamit, iba-iba ang paggamit, iba-iba ang pagkaunawa. So ang titignan po natin din ay kung sino yung matuwid na talagang gumagamit ng tamang pangangaral sa banal na kasulatan. Yung hindi ba yung hindi magkahalo-halo. Kasi ang mga iba pag nakabasa lang ay ayan na, dahil nababasa daw sa Biblia, ayan na. Utos na. Pero ang titingnan po natin ito, kanino iniutos, kailan iniutos, at ano ang ibig sabihin ng utos. Ganun po dapat ang pagkakilala. So yan po ang isusunod nating alamin dito po sa ating programang Expose the Truth. Naway wag po kayong magsawang sumubaybay sa ating programa. Tuloy-tuloy lamang po kayo mga kaibigan sapagkat dito sa ating programa talagang sobrang napakarami na po ang na liliwanagan at nakasubaybay sa atin. Meron na po tayong magse-70 subscriber na po tayo mga kapatid. Ibig sabihin, ang mga tao ay talagang marami din na naghahanap ng tunay at totoong aral ng Diyos. So, salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po mga kaibigan. Kita-kita muli po tayo dito sa ating programang Expose the Truth.